Meron tayo ritong power amplifier na i-review muna bago gawin. Okay? Grand Slam na live GS 2500 watts. Hindi, 200 pala. GS 2005. Okay? Live Grand Slam na GS 2005 2RU. Okay? I-review muna natin. Ayan, sa mga hindi pa nakakita, ito, para kahit paano meron tayong ideya na may bibigay sa inyo in case na bumili kayo ng itong amplifier, di ba? Alam nyo kung ano yung laman loob niya. Yan, ito yung mukha niya, front panel. Same lang din sa ibang mga power amplifier ngayon, active, signal, clip, protect. Okay, tapos dito tayo sa may laman loob niya. Laman loob niya ang lapad ng transformer niya, oh. Malapad siya na manipis kasi nga naka 2RU lang. Okay, halos 8 yung lapad niya. Tapos supply niyan ay 9849-049-98. Yung supply niya or secondary supply niya sa mataas is 98. Tapos sa mababa is 49. Naka 2 tires siya. 9849-049-98. Okay? Yan, lapad niyo. Tapos ito, capacitor niya ay meron siyang 3, 6, 9, 12. 12 piraso na capacitor, tapos 80 volts by 10,000 microfarad. Okay, 10,000 na 80 volts, 12 piraso. Ayan, tapos madako tayo dito sa may board niya, siyempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. By pierce yan, by pierce. 15 by pierce. Okay, inulit natin. 15, pero kung isama mo yung drive, 15. Pero ito kasi drive tong isa eh. Bali 14 pairs lang yung output niya. Okay? Ayan. Tapos NGW0302 and then 0281. Kung anong yung capacitor dito, ay kung ano yung transistor dito, siyempre ganoon din yung transistor dito. NGW din. 15 pairs by pairs, pero 14 pairs lang yung pinaka-output niyan. Okay, wala pa nga eh. Kasi ito lang pinaka-output niyan eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bali 12 pairs lang yung output niyan. Ito kasi sa may paris taper na niya yan eh. Okay? Tapos, kung itatanong nyo kung carbon or SMD, naka-carbon type na siya. Ayan o, naka-carbon type na yan. Wala kang makitang SMD. Although doon sa may back panel niya, naka-SMD siya. Tapos class G na design, class GH. Okay, class GH. Ayan. Ang haba niya, no? Parang 8. Halos mga mga 14 yung haba ng heatsink niya. Basta ang haba niya. Okay, ngayon, dako tayo sa may likod para makita nyo yung pinaka back panel niya. Ito yung laman loob niya. 98 yung supply, inulit natin. 9849-049-98. Okay? Ito yung pinaka back panel niya. Ayan, same lang din sa ibang mga power amplifier ha. Ang kinaibahan lang sa AC cord, dito ditanggal kasi siya. Detachable siya, kumbaga yung pwede mo siyang ugot-ugutin. Katulad sa mga rice cooker. Okay? Tapos sa may input nga, same lang din sa ibang mga power amplifier. Siyempre may input and then may link. Channel 1, channel 2. Tapos dito sa may mga switches niya, sa may operation, meron siyang active or naka-built-in na crossover. Meron siyang high pass, low pass, tapos may grounding, sa may operation mode niya, stereo, parallel bridge, common lang din sa iba. Tapos ay may sensitivity, 775, 1 volt and then 1.4 volts. Tapos sa may output naman, binding post, tapos meron siyang 2 holes para sa may speak on. Okay? Same lang din, no? 'Di ba? Sa mga ibang mga amplifier ah. Tapos sa may pala niya, sa may cooling system, meron siyang 4 na fan. Okay, meron siyang ang ginawa ko pala dito, guys, kasi ginawa ko na ito or ni-repair ko na ito. Hindi naman ni-repair, may mga binago lang tayo. Yung fan na to, ginawa natin is palabas siya. Kasi ang fan nito is papunta sa may loob, paloob siya. Kaya ginawa natin ay palabas na. Papunta na dito sa may labas. Kasi nagreklamo sila ni bossing na mainit daw. Kasi nga, yung init, papupunta dito sa harap. Kaya naramdaman na mayari na parang umiinit daw. Kaya ginawa natin, binabaliktad. Ito yung magiging exhaust. Ito, and then ito. Tapos ito magiging intake niya. Okay, magiging intake itong dalawa. Meron siyang 4 fan ha. 4 fans na para sa may cooling system niya. Okay, mas okay kasi 4 yung fan.
Ayan, hanggang dito na lang ha. Sana nakapagbigay idea ako. In case na kung sakaling bumili kayo ng itong klaseng amplifier, di ba? Alam nyo yung laman loob niya, supply niya, transistor na ginamit. Okay? Hanggang dito na lang. Pa-subscribe ng YouTube channel natin ha. And then, maraming salamat.